Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Tuesday, October 29, 2024. So grabe yung laglag ng mga alaga natin. So halos bumalik na sa average level yung mga hawak ko na stocks. So ano kayo meron dito sa market? Grabe yung laglag natin, no? Negative 1.41%. So wala naman ako nabasa na negative news dito sa market natin. So natuluyan si PSE natin. So meron tayong tapos ang laki pa ng net foreign sale ng market, negative 933.59 million. Kabaliktaran ng galaw natin, yung galaw ni Bitcoin. So si Bitcoin nagkaroon siya ng breakout kanina sa 71K yata, umabot siya. So pero ngayon nag-hover na lang siya sa around 70,000. Uh, 1 Bitcoin per USD per Bitcoin. So grabe yung galaw ng mga cryptos natin. So kabaliktaran yung galaw dito sa PSE. Sabi nga nila kanina, hindi kaya pumunta yung mga Philippine traders sa bandang crypto, pati yung mga foreigners naman natin. Ayan. So, grabe. Lakas ng laglag ng market natin. So, hindi rin natin alam kung ano yung inaantay na balita ng market natin. Pero wala talagang optimism sa market natin. Meron mga umakyat dito, makita mo, uh, may mga berde dito. Pero titignan mo yung mga volume niya, sobrang liit. Ayan. So, natenga bigla yung mga volume or buyers dito sa PSE market. So, wala pang bottom. So bukas antayin natin, tingnan natin kung ano ba to. Totoong correction na ba talaga to? Mukhang totoong correction kasi laki ng drop natin. Okay, so antayin na lang ulit tayo ng mga bagong opportunities or magandang galawan po dito sa market. So sabi natin, basta na-reach yung mga take profits natin, kailangan talaga mag-take profits tayo. So lesson learned dito sa recent na downtrend. Kasi malaki na rin yung drain up natin simula nang nakarating tayo dito sa 7,600. So papunta tayo dun sa pinag-usapan natin, 7,150 na pinaka-main na support ng index naman natin. Na-breach kasi yung support dito sa 7,250. So nag-close tayo 7,239.98 and malaki nga yung drop natin, 1.41%. Hindi ko na-monitor kanina kasi sobrang pula. Sabi ko, close ko muna yung katitingin. Tapos silipin natin mamaya kung ano nangyari dun sa pre-close ng market. So, dahil dyan, malakas yung drop ng market, ang mga pag-usapan natin is mga lugi na stocks naman natin. So, kala mo, may opportunity bukas para sa mga bounce. Sumalo ka ba kanina? Kasi wala namang negative news na lumabas masyado dito sa Philippine markets. Okay? So maliban doon kay ang nakikita ko si Ontiveros sa si Bigong yung mga usapin doon. Okay. So MRC yun ang una pa rin dito sa listahan natin kasi nag-up nga po siya ng malaki kahapon. So nag-drop siya ngayon 3.92%. Meron siyang 779.64K net foreign sale. Tapos next ulit yung mga trading natin last time si Macro siya. So nag-pullback na rin siya, napagod na rin, negative 2.27%. So yung port ko, grabe. So ang laki ng mga drops. So meron tayong 8.87 million net foreign buy. Ayan. Awa ko pa rin naman to si Max. So tingnan natin kung makatagal tayo dyan. Tapos si Converge, yung dalawang internet related ng mga stocks natin, Globe saka Converge, ito yung nag-cause ng malakas na drop kasi para sila malaki yung laglag for today's trading. Halimbawa, itong si Converge, nag-drop siya ng 6.14%. Meron siyang net foreign buy ba to? 64.82 million net foreign sale siguro to. Kasi nag-drop tayo ng malakas. Tapos si Globe, ayan. So sinugundahan ni Globe natin, laki ng market cap nito. Kaya laki ng epekto sa market. Nag-drop din siya ng 7.33%. Then si SPNEC natin, nag-drop din siya ng negative 1.74%. So breakdown na rin to. Negative 852K. Tapos si Wilcon natin is negative 4.39%. So ito si Wilcon, alam natin, medyo mahina talaga yung lumabas na earnings niya para sa third quarter. So meron siyang 8.79 million net foreign sale naman siya. So buti pa yung mga alaga natin sa US. Medyo maganda yung galawan ulit kasi ng mga US stocks. Okay, so disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual po, yung ating review is for education purposes lang po to. So huwag niyong gagamitin to as a reason
para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung binibili nyo. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. So, bad side na naman tayo ng market. So, subscribe ka lang dito guys para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. So, during this time, ang hirap bumili, di ba? So, watch mode tayo dito sa mga galaw ng mga stocks natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers dito sa market. Company reviews, check mo na lang po yan, mga profit or loss, mga sample trades natin. Basic indicators, technical analysis, mukhang mag-oversold yung mga stocks. Fundamentals, risk management, plus yung ating mga basic learnings sa market naman natin. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na crypto to para sa mga play to earn games. Ayan. So siguro naman may mga maglalabasan na magandang play to earn games. So basahin natin mamaya. Hindi ko rin nasubay ba yan pero nagulat nga din ako nung sinabi kanina na kasama natin na magti-trades na nag-breakout na nga sa 70K si crypto. Hindi kaya related kay ano yan, kay Donald Trump. Okay, and then follow mo na lang po ako dito sa social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page natin na Palaboy Trader. So yung mga mahilig mo po sa dito po sa mga basic sa market, Bodega Peak, sa local market dito sa US and dito sa cryptos. Tapos tingnan natin yung summary ng market dito sa Twitter naman natin. So lumabas na siya kanina, no? So ito yung closing natin. Grabe oh. Negative 1.41%. So nanguna yung mga alaga na naman natin sa property. So pinakamahina talaga siya. Negative 2.29%. Followed by lahat naman tataas ng drop. Finance, negative 1.55%. Bumigay na rin yung mga finance stocks natin. No? Tapos services sector, negative 1.53%. Tapos, ayan, halos 1 billion. So, ra-write off na natin. No? 13 billion na lang yung net foreign buy. Greater than 13 billion yung natira na net foreign buy dito sa market natin. Okay? So, very bad. So, wala tayong pagtaguan na stocks eh. Kanina. So, ito yung mga binili. Baka ito yung mga bounce bukas. AUB, BPI, PNB, MFC, SLF, Alter, SCP, CNPF, FCG, CIC, AC, JP Cap, Aries, at saka si Macro Asia. So ito naman yung mga binenta, video, CBC, East West, halos lahat ng blue chips. Metrobank, APF, Gen, DNL, GSMI, Aboitiz, AJ, BMC, Ali, CLI, Crit, Double Dragon, Globetel, Converge at saka si BHI. So may good news pa naman si Converge kanina. Has launched Boost Mode, a permanent initiative offering gigabit plans tailored for gamers and emphasizing network scalability. Bakit nga ba tinamaan itong si Baka may mga panukalang batas na naman to Converge at saka si Globe. Security Bank declared the regular dividends 1.5 pesos per share. Axilum, ito may bad news si Axilum, yung mga may hawak. Plan caught fire. So yung plant niya, so nasunog. Fire occurred in early morning in the store building that houses parts and supplies in Medina Plants in Misamis Oriental. Ayan. So baka na ano din to doon sa mga bagyo na nakaraan. So ito yung mga galawan. So meron naman nagberde, tatlo. Yung maswerte nagberde. Si Monde, si SM at saka si CNPF. Pero ang lead talaga. Tapos, nauna nga, si Globe, Converge, ayan. So, yung mga top trending stocks natin, mga laglag pala. Wilcon, sila yung nanguna. GGS, grabe din. Ali, opportunity na siguro itong mga to, no? DMC, 2.95. Pure Gold, 2.88. SMPH, 2.59. Ayala Corporation, 1.88. Ayan, laglagan. Takbuhan talaga dito sa market, bloody red. Converge ICT ulit. Union Bank, noted significant decline in IT-related charges. Fruit clarified articles on Mang Books. Si Fruit parang gusto niyang bilhin to, di ba? Ito yung nakita natin na balita kanina umaga. Tapos umabot nga ng 71K si Bitcoin natin. Ayan. So siguro kung manalo si Donald Trump, lalo pa to kasi pro-crypto si Donald Trump. Ayan, abangan nyo yung mga mahiling mag-crypto na kagaya natin. Meralco, 9-month sales volume plus 7%. Wilcon, so book, software, SSSG,
Same-store sales growth declined by 5.8%. Meralco with core net income of 35.15 billion. Oh, okay to. Si Meralco, okay yung earnings. Avoidance Equity Ventures, parang kumita din to, no? First 9 months, 4% increase. Karing umaga, yung bloody markets. Bank, 6.2%, PNB plus 12%. O, maganda yung kita ng mga banks. Meralco, 19%. Ayan, Lester Yu Frutas clarifies report on the planned acquisition of Mangbooks Food Chain. Ayan, so hindi ko alam bakit niya. Clarify Metrobank up by 12.4%. T-bills. Okay, Treasury bond yields, tumaas siya. Ito yata yung laging kabaliktaran ng stocks, diba? Pag tumataas to, bumababa yung stocks. Bumababa to, tumataas naman yung stocks. Babalik ba yung inflation? Baka epekto ng baka lalo, pero next week pa dapat yung mga bagong inflation report. Kasi sigurado maapektuhan yung inflation natin dahil di ba bandang Batangas region at saka sa Bicol region yung malakas na apektado ng bagyo natin. Corporate stories, okay, so meron na yung mga yan. Mga earnings, JT Cap targets over 200,000 car sales. So alam niyo ba tama ba, Volkswagen? Volkswagen ba yun o si BMW? Volkswagen yung magsasara ng tatlong planta nila sa Europe, kaya nakakatakot. Pero mag-shift naman siya from gasoline papunta sa electric cars. So yun naman yung niya. So kaya lang huli na sila kasi ang dami na sa China ng mga kotse na electric, di ba? So ito yung mga galawan kanina. SEC 44 pesos daw yung target price ni Philstocks. Tapos share buyback FPH at saka si AGI. Metrobank, okay niya yan. Fingers crossed for Axilum. Ayan, kasi nagkasunugan kanina. So, baka hindi pa na-digest yan. Si Fruit, Wilcon, mababa yung earnings. Sino pa? Okay, so yan yung mga napag-usapan natin kanina. Okay. So, very bad yung markets na. Ako lang ba nawawala sa market? Bakit ang lakas ng laglagan? Wala din ako mabasa sa Instagram. Naghanap din po ako ng catalyst. Bakit nalalaglag yung market natin? Siyempre, catalyst natin ngayon, umalis yung halos 1 billion kasi nagkaroon tayo ng net foreign sale. Pero ang tanong, bakit sila umalis sa Philippine markets? Okay? So, anyway, bukas siguro or for the coming few days, Tuesday pa lang pa naman So, lalabas yung negative news kung ano man yan. Okay? So guys, yung ating patalas ulit yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading dito sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. So kita-kita tayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So double check mo na lang yan. So tingin tayo dito sa galaw ng market. Grabe naman yung pullback natin, wala na talaga siyang wala na siyang bounce. Parang ginaya ulit yung mga yung mga galawan dito after mag-peak, mag-conso, biglang drop yung market natin. Hopefully, hindi yan dire-diretso hanggang next year na galawan naman. So, too early to say naman kung yan na nga ba yung direction talaga ng galawan po ng market natin. So, malalaman natin for the coming few days kung ano yung um, gagalawin talaga ng market natin. Okay? So anyway, yung projection pa rin natin kasi nga mahina yung market natin. 7.6 pa rin naman kasi yan pa rin naman yung immediate na peak natin last time and then dito sa 7.1 ba't bumababa? 7.150 yung basa ko dito kapon na. 7.1 sensitive na tayo, 7.150, 7.136. Okay. So yan yung pinaka next na support na rin. So kung ayaw pa rin niya bukas, hopefully may Dow G tayo. Shake out, Dow G and recovery para sa market. So pero nag-break kasi tayo doon sa temporary support natin. Bakit gano'n? Nan-trap pa naman siya, no? So biglang nag-bounce tayo 2 days and then makita mo dito biglang nag-breakdown yung nag-breakdown siya talaga silipin natin na maigi yung guhit natin. Ayan. So hindi lang fill the gap kasi may gap dito, nag-breakdown pa may konting gap ulit dito yung index natin. So 7136 na lang muna. Kaya hindi muna tayo masyadong hopeful sa galaw ng market or kung gusto mo saan ba yung pinaka support natin. Ayan. So tingnan natin by second week ng November. Hopefully mabagal yung galaw niya kasi malakas yung drop 7136. So yun yung pinapakita na
support ng market natin. Kung yan yung ano, yan yung susundan natin na previous na galaw ng market natin. Ayan. So ganyan no, may false breakout na ginawa si PSE. Medyo pinilit yung chart. So ganyan na lang muna. So 7136. So eto naman madali naman makita yung ano, pinaka-support natin. So syempre, bumibili ka ba during this time na ano, palaglag yung market? Siguro sa mga big caps. No, pwede pa sila. Ayan. So kailang syempre hindi pa bottom. Hindi pa bottom eh. So hanap muna tayong bottom si PSE bago siya magkaroon ng recovery natin. So negative 1.41%, very bad market. 7,239 and meron tayong 900 million net foreign sell. Ayan. So nakita natin yung mga big caps, Converge at saka si Globe ang naglaglag dito sa market. Winners, maraming gumalaw dito pero makita mo, walang volume mo. 5K lang yung volume, 60K. Ampaw na ampaw yung ano yung market natin. So hanap tayo na may 1 million. Parang wala. Ayun oh, si BC, Benguet Corporation lang no. Ay may upcoming dividends kasi oh, malaki oh, 10%. Ayan. Nasilip mo ba to? So ito na yata ng price in niya. So meron siyang upcoming dividends. To maganda to no. Kailan kasi baka basag-basag naman kasi yung chart ni ano Benguet. Si SSI nag-up siya 1.27%. Sino pa yung may volume? So halos walang volume yung market, may volume to pero big caps kasi ito eh. Si Philippine National Bank, ayan. Si CNPF 0.36, pangit ng market. Ayan. Kailan kaya tayo makakabawi ulit? Si Home, laki pala ang drop ni Home. 6.94%. Pinapon yung mga stocks natin. Si Web, 7%. Merong ayaw si market Vitarich, -5. Nag-breakdown ulit si ano. Nag-gap down tapos nag-breakdown na 5.41%. Double Dragon, -4.7. At marami pa. Ayan, ayaw na nating basahin yung mga stocks natin na nalaglag dito. So, sisilip naman tayo sa mga, ano, mga trending stocks natin na mababa din yung, ano, yung price action nila. Okay? So, tingin tayo dito sa global market. Actually, okay dito sa ano eh. From the last 2 days na minomonitor natin yung galaw dito sa US market, okay yung ano, okay yung galaw nila. So talagang dito lang sa ano sa Philippine markets yung medyo pangit. So S&P 500 negative 0.01, Dow Futures negative 0.09, tapos si Nasdaq Futures 0.11%. Pero kahapon okay sila, verde yung mga kandila. So European markets okay din siya. Ayan, okay naman lahat eh. So sa Philippines, mukhang may ininda tayo sa ano sa Philippines. So, taas na ni Hood, Robinhood. Yung mga nagpo-monitor dito sa, syempre, pagpangit yung ano, alaga natin, tingitilan muna sa mga ano, mga optimistic, positive na ano, mga balita. So dito naman sa Asian markets, actually okay din siya, smooth sailing sa ano eh, sa Asian markets. Taiwan nag-drop 1%, pero majority is okay naman siya. So meron talagang ininda yung galawan dito sa ano, sa market natin. Okay, so ano kaya 'yon? Hindi ko rin mahanap eh. Ayan. So comment nyo na lang sa ano, comment section. Tayo lang sa ano, bukod tangi sa global markets na pangit yung galawan. Tapos ayan, dito na lang sa mga port na lang muna natin sa crypto. Dito muna tayo tumingin. So nag-up si Bitcoin, laki. 71K na siya, Ethereum 2.6K and BNB, ayan, balik ulit sa 600 USD. Ang daming pumitik dito, Dodge 13%, laki. Shiba, yung mga meme coins natin, 10.8%. Oh, ano ba balita dito? Mga yields, 10-year T-note climbs Bitcoins near 70K. So ito kaya yung pinaka-region, yung mga treasury yields natin. So while crypto market pump in shorts liquidated, marami na liquidate. Pero alam ko si Trump ang ano eh, isa sa mga catalyst dito. Very tight yung ano, 'di ba? Si Harris at saka si ano, si Trump. So hindi masabi kung sino yung ano eh, yung most likely na pwedeng manalo na president. Malapit na 'yan ha. So pwede rin matumba yung ano, yung US market natin pagdating ng ano, halalan sa November 5, 'di ba? Dito sa bandang cryptos natin. Okay. So yun. Um, tingin muna tayo ng ano ng ibang mas magandang asset habang pangit muna
dito sa PSE. Ayan. So hopefully mag-bounce tayo bukas. So worst case scenario, diretso tayo dito sa 7,136. Okay. So silipin na lang po natin yung ating mga pinag-usapan ng stock. So MRC, hindi rin nakaligtas sa negative sentiment na market. Ang lalaki pa rin ng volume niya, no? 33 million, no? So nag-drop siya 3.92% and meron siyang 700K net foreign sale. So valid pa rin naman yung yung pinag-uusapan natin na trend channel dito. Yan. Ganyan pa rin naman pinaka-trend channel natin. So syempre affected siya dun sa sentiment dito sa market natin. Okay? Wala namang ibang catalyst eh. Next, Macro Asia, ba pumitik pa pala, no? Nag-upsurge pala si Macro Asia, kaya lang pangit talaga yung kaya pala sabi nila nagkaroon ng wild swing. Tingnan natin sa 5-minute chart. Pinitik lang to sa opening, no? Ayan, no? 9:55. Umakyat din siya. Dahan-dahan din siya umakyat. Tapos, nagtakbuhan na. Ayan. So, nag-swing na malakas si Macro Asia pala kanina. So, gaano kalaki yung swing na yan is 7%. Kailan kasi isang swing up and then drop na kaagad si Macro Asia natin. So bearish din. Hindi rin ako magtataka bukas kung may break na tong MA9. Pero lumalaban yung niya, no? MA9. So nasa na yung trading channel natin? Parang ito yung gusto niyang trading channel. Ayan, ganyan na lang muna. Drawing natin sa kanya. So, support natin temporarily is 7.28. Worst case scenario is 7. Yung pinaka-support natin dito kay Mac. Ayan. Hindi natuloy yung 8 natin dito kay Macro Asia. Marami kayong mag-bounce na stocks bukas. Negative 2.27% and meron siyang 8 million. Meron pa rin siya, 8.87 million net foreign buy si Macro Asia. Next, Converge. Bakit kaya nag-drop ng mga Tinanggal ba yung mga foreign ownership dito kaya bumagsak itong mga to? Grabe, oh. So, anyway, tignan na lang natin bukas kung may bounce. Parang may bounce naman yung market natin. Unless may talaga, may negative news sa kanya. So, nag-break din yung support kung ganyan yung tingin natin sa kanya last time. So, nag-break yung support niya. So, ang pinaka-next na support natin is okay, dito sa around 15. So 15 na yung pinaka-next na support natin sa kanya. Magbabago ba yung channel natin sa kanya? O may channel ba na pwede na hindi masyado malino yung channel ni Converge. O pwedeng ganyan, di ba? So kaya lang kasi wala pa yung support so mahirap i-draw niyan. So yan alam muna 15.11. So laglag na rin yung RSI. Mukhang mag-oversold tayo. Laglag na rin yung RSI niya dito sa below 50. Ayan, pangit din. So, nagkatotoo na ngayon yung divergence na nakikita natin sa kanya last time. So, ginaya niya si PSE. Okay? So, very bad. 6%. Ang dami na trap din siguro to. Kasi, grabe nagkonso-konso siya, di ba? So, akala mo be-breakout. Tapos biglang nag-drop. So, 64.82 million net foreign sale. Okay? Next. Globe. Bakit pasasabay kayo? No? Grabe yung ni Globe. Takbuhan. So 7.3%, 245 million net foreign sale. Kala ko ito na yung support niya. So nag-uusap kami dito for the weekends. Ito kasi pinaka-support niya. Pero biglang binutas niya. Opportunity kaya to. O falling knife si Laki na rin, no? 14% yung drop. So na-break niya kasi itong 2,197. So ang next na support natin sa kanya dito naman sa 2,059. Hopefully Dow G na siya bukas. Kailan niya Dow G para mag-reverse yung direction ng market natin. So basag na yung pinaka-trend channel natin sa kanya. So kaya siguro nag-give up na rin yung iba. Grabe naman yung So kung kailan para may sign na siya dito, nauntog siya dito sa channel niya. Okay. So magbabago na yung channel ni Globe natin. So resistance muna is 2,200 siguro and then pinaka-support is 2,050. Ayan, oversold na. So kailangan na nito ng possibly baka meron na rin siyang for the short term may upcoming na bounce itong si Globe naman natin. So laki 245 million net foreign sale.
7.33%. Next, SPNEC. So ito nag-break. Pero kahapon nag-breakdown na tong si SPNEC. Ayan. So natuluyan na rin. Mukhang mag-oversold yung karamihan ng stocks natin. So okay, MA last support natin dito sa MA 100. Laki na rin yung drop niya simula dito sa peak. Ayan halos 20% na rin yung drop ni SPNC. Biglang bigla nag-dry yung biglang nag-dry yung market natin Negative 1.74% and 852K net. Walang warning net foreign sales si SPNC natin. So ganyan lang muna ha. Ang pinaka-support na lang muna natin is dito sa MA 100. Nag-Dow G siya kanina. Okay, tingnan natin. Malay mo, mag-bounce siya bukas. Pero red kasi. Tapos, walang buhay yung RSI natin. And then, lastly, si Wilcon. Ilang araw na tayong drop pa. So, ayan, nagre-retest ulit dito sa bandang bottom level natin. Hopefully, dito mabutas. Malalim to pag nabutas tayo. So, ang problema kasi dito kay Wilcon, mababa kasi yung earnings niya. So ayaw man natin, meron siyang tendency na magbutas dito sa 15.68. Okay? So anyway, nasa support pa lang naman siya. So tingnan natin bukas. So 4.39% and meron siyang 8.79 million net foreign sell. Okay? So yung RSI din niya medyo pangit siya. Okay? So balik tayo dito sa PSE. So very bad week. Monday, Tuesday pa. Tuesday pa lang very bloody na yung galawan dito sa markets natin. Okay, so very bad yung market. Hopefully may bounce naman tayo bukas. Medyo overdue sa bounce. Si PSE kasi wala naman masyadong negative news. Hopefully nakikita natin sa kanya is yung parang ganito. Meron siya correction and then another rally. Kasi hindi pa naman tapos, di ba? Christmas rally natin sa kanya. Baka nag-bobuelo si PSE naman natin. Makikita natin yung bukas pag babalik tayo dito sa RSI 50. Pero pag hindi, so brace yourselves na lang muna. So magiging malakas yung correction natin. Kasi ang daming foreigners na nandito sa market tapos ayaw umakyat. Ang tendency niya magka-cut loss yung yung mga foreign investors natin. Okay po. So hopefully bukas maganda yung galawan natin. So bukas na lang natin buksan yung mga port natin. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang dito sa group natin guys kung gusto mo na guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa PSE market. Sali lang po kayo dito. Okay? So ilan muna. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.